Ayan mga karos, good morning. Ayan, good morning po. Bali, February 13, araw po ng Martes. Ayan, nandito tayo sa Phase 4. Ayan, good morning po sa ating mga client owner. So, attendance muna tayo. Ayan, nandito si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Tsaka kay Master Jojo, good morning. Good morning. Ayan, ang isa sa mga assignment natin ngayon, yung pagpapabricate po ng ating bed frame. So, gamit po itong 1x2 na tubular at saka 2x2. 1x2 and 2x2 na mga tubular. Tapos overall paint pa rin yung mga preparasyon na ginagawa dyan sa loob. Yan, kahapon yung topic natin kung paano tinimpla itong wall cladding, yung sa deco stone na nakalagay sa wall cladding. Ayun po. So ginaya po ng pintor natin yung timpla at yun ang resulta. Halos kuhang-kuha po siya. Tapos kahapon naman po, nag-adjust na kami sa paint color nitong ating gate. Ayan, tingnan nyo. Medyo pumula na, no? Ito pa lang itong isang panel ng pinto. Medyo pumula na. Halos kapantay niya na yun sa ceiling. Yan na yung pinaka-final niya. Diba? Okay, dito naman tayo sa loob. Mga masilya pa rin. Nandito si Jamil. Good morning, Jamil. Good morning! Shoutout nga pala sa dalawa kong kaibigan. Happy birthday sa inyong dalawa. Mga hype kayo. Sino kaya yun? Bongoy at saka si Bongoy, Ponce. Ayan. O pare ko, mga hype kayo. Ayan. Dito, nakapag-segregate na. Yung mga tiles po natin dito, meron na po siyang mga pahid ng ating tile grout. Yan sa susunod na installation dito, pwede na yung mga accessories. Yan, pinapahira na natin ang tile grout para kapag naglagay ng accessories, hindi na po siya mahaharangan pa. Mahirap po kasing maglagay ng accessories or magpahid pala ng tile grout, mahirap kapag may mga accessories na. Mahirap na siyang kapain at dukutin. Yan, tuloy-tuloy lang yung pagmamasilya rito, mga preparasyon dito. Tsaka rito si Kuya Dindo. Good morning po. Good morning. Good morning, good morning. Ayan, bali may mga tira pa tayong plywood dyan na gagamitin para sa papag ng bed frame. Ito na nga po pala yung ating staircase. Ayan, may drawer po yan. Tapos may wall fluted panel pa yan dito. So ito muna ang bibigyan ng preparasyon nila Kuya Dindo rito para pagka sinalpak natin yung bed frame. Adjustable naman yun. Movable naman po yun. At least ito tapos na. Yan, bali yung sukat nga po pala ng mga bed frame 48 inches at saka 75 inches. Yan, may adjustment pa yun kasi pagka pinatong yung mattress. Ganun din dito. Dito nga po pala may konting adjustment kami. Dahil humiling talaga sila na pagkasyahin dito yung 48 inches by 75. Dito kasi ang usapan lang talaga namin sa mga nagiging kliyente namin, kapag ganito lang yung dimensional ng kwarto, single bed lang talaga. Pero nag-request po sila sa amin ng 48 by 75 inches. Magkakaproblema na po sa pagpasok ng pinto. Pagka inano po yung pinto, binuksan, sasagi na po siya dun sa gagawin namin bed frame. Gagawin na lang namin sliding door to, itong isang pinto. So magre-railing kami rito, yung sa parang pinaka barn door niya. Yan, abangan na lang natin kung paano namin gagawin. Okay, yan lang po muna yung assignment natin dito. May mga delivery tayo, mga bakal na gagamitin nga sa pagpapabricate nga nitong ating bed frame. Tsaka karagdagang materyales pa rito. Kaya umpisa na nila po ito. Tsaka yung sa ano nga po pala din, window grills nitong bintana sa may corner area. Okay, dito tayo sa third project. Good morning po, Kuya Jun. Good morning. Good morning, boss. Yeah, Good morning po sa inyo lahat. Ano assignment natin dito, Kuya Jun? Finish ko na yung pinto. Tsaka itong mga bintana. Okay. Ito, kamusta to ang ating hambal rito? Okay na yan. May mga konting cuttings pa para pumulido. Konting ano na lang, oh. Okay, ayos na to. Ano na, iba na. Pwede na hawakan o kaya? Iba na nga to. Tapos ito, konting cuttings pa rito. Konting cutting na rin yan. Unahin lang to, matagal matuyo to eh. Sige ha. Okay, dito naman tayo sa second project natin na ating ina. Dito sa phase 6.
Ayan, dumating na nga po pala yung ating mga steel deck na gagamitin. Bali, flat deck siya. Ayan, flat deck na total of ano po kasi to, 2 meters by 6 meters, then 2 meters by 4.5. Ayan, bali 15,700. Ayan, para sa slab natin. So, steel deck yung gagamitin natin. 14 pieces po yan. Natig to 2 meters. Ayan. Meron din sila yung parang corrugated. Ayan, yung atin, putol-putol na kasi according na yan dito sa sukat natin. Attendance tayo rito. Bali, Tan, nandito ka, Tan na. Morning. Good morning. Present. Good morning, good morning. Good morning. Ito. Oh, Ricky, good morning. Good morning, boss. Wala ka kahapon ah. O nga po, kasama ng gusto. Si Kuya Boy, good morning po. Morning, boss. Yeah, good morning. Nakalimutan ako Ayan, bali formworks po. Bali mag-ano po sila rito, magpo-forma. Ayan, forma. Tapos ito naman bubuhusan na kasi wala pang buhos yung kalahati nito. Ayan. Yan lang muna yung assignment natin dito. Yung forma ng ating mga poste, forma po ng ating biga sa taas. Yan, papormahan po nila to. Tsaka itong steel deck dumating na. Okay. Last na yan? Pang 40 niya? Meron pa. Sige. Okay, dito naman tayo sa ating first project na Athena sa Phase 6. Nandito si Kuya Richard. Good morning po, Kuya Richard. Ayan na. Kuya Richard, wala kayo kahapon, Kuya Richard Paano sa silang? Mukhang may LBM Lasing bago matulog, no, Kuya? So ito, layout sa poste. Bali yung finish ng mga poste natin, mga karos, ano siya, plastering lang. Wala po siyang tiles. So sa madaling salita, ang pinaka-finish outcome, pintura. Ang pintura lang. Ito, napalitadahan na ni Kuya. Ito yung assignment natin dito sa may exterior part nitong bahay. Dito sa may fence area, hanggang corner fence area rito. Ayan o. All plastering. Tapos dito, installation, tapos ceiling framing. Yan, gamit ang mga metal paring, carrying C channel, at saka yung ating mga Shera board na 1/4. Yan. Bali yung 1/4 Shera board, yan po ang gagamitin natin pang heat insulation. Bali yung magagamit namin dito mga 7. Tapos yung finish ceiling naman ito ay gagamitan natin ng PVC panel. May konting adjustment kami dito dahil si Sir nagbago ng plano regarding po sa location ng refrigerator. Kaya may konting sisinsiling kami dyan. Kaya para masunod yung plano ni Sir. Yung mga adjustment nga pala mga karos, kapag sa client at saka sa mga gumagawa, may bayad naman po yun. So kasi may una na kaming pinag-usapan dito. Nakakasa na po yung mga tubo, linya ng tubig. Bali nagkaroon ng konting adjustment kasi nagbago yung setup plan ni client owner. So may bayad yan. Pero mas maganda, ganito pa lang, pina-adjust na. No? Kasi kapag may mga tiles na yan, kumpleto na, pintura, ayun, mas maano po yun, mas matrabaho. Pero kung mas maganda rin sana na nasabi niya sa amin, kung medyo hindi pa ho kami nakakapag-flooring para wala na pong bayad yun pagka ganun. Marami na kasing nagawa, sementado na. Bali yung location ng drainage dito ililipat namin, tsaka yung location ng water supply ililipat namin. Yun yung mga pagbabago. Log, markahan nyo para sa ano natin, hanger. Yung hanger ng ating tawag dito, ng carrying channel. Ay, gusto mo ako mag-i-review mo ba? Ano? Ay, naman na yun. Ano ba yun?
Ano na yun? Uwi-uwi na. Yun no, update ulit bago mag break time. Ayan, poste. Isa-isahin po yan. Tapos dito yung insulation natin. Gamit tong ating Shera board na 1 port. Ayan. Ay, meron pa yan dito. Yan, pagka natapos yung installation ng Shera board na 1 port, yan, maglalatag naman pang ceiling framing. Yan, after ceiling framing, electrical naman. Tapos tayo naman bibili tayo ng pin light. So mga 7 pin light po yung ilalagay natin dyan sa kisame ng ating ginawang extension sa corner hanggang dun sa back area. Tara. Dito tayo sa All Home. Yan, bibili tayo ng pin light para dun sa first project natin. Ma'am, ito mga 6 na piraso. Ito nga po pala yung ginagamit kong tricolor. 6 watts. Bali 7 yung kailangan natin. Meron pa naman ako isa dun sa bodega. Sama mo na ito. Nalaglag. Ako na. Sige. Ayan, testing. Okay na. Bale, ito mga karos, after break time yan, shoutout muna kay Sir Baldo. At binabati ko po siya ng happy birthday. God bless and more birthdays to come pa. Shoutout na rin kay Pedras Altas at binabati ko po yung kanyang kapatid na si Ma'am Lilia Bisina from San Benito, Laguna. More birthdays and God bless. Shoutout na rin sa palagi pong nanonood regular dito sa aming channel na si Ma'am Vivian and Romel Buenbiahe. And God bless sa inyo dyan. Ingat po palagi. Shoutout na rin kay Ma'am Aileen Ponsaran. And God bless po sa inyo, Ma'am. From Paranaque City. From Sukat, Paranaque City. Binabati ko rin po si Ma'am Pauline. Ayan, binabati ko rin si Mrs. Clarita Garces. Ang happy birthday po. Yan, God bless po sa inyo. And syempre, more birthdays to come pa. Ito mga karosa, pupunta lang ako ng phase 1. Susukatin natin yung medyo maliit na living space nung client owner natin doon. Dahil parang may changes doon sa TV console. So, tingnan natin, then ipapasa po natin sa kanya. Yan, after nun, diretso na tayo sa phase 4 and phase 6 para makapagbigay ng update. Tara! Okay, dito na po tayo sa phase 1, yung ongoing project natin. Ito kasi yung rito, yung pader. Ang namin dito, ang design is flat wall lang pero may ilalagay na bracket para sa TV. Tapos ang gusto ni client, magkaroon ng additional na parang cabinet. Ngayon, kapag meron nun, maglalagay pa ng sopa rito, sisikip na siya. Sukat. 180. 180 by 230. Ito yung ating ongoing project sa phase 1, isang inner na row house. Sa unang plano namin ni client, dapat dito yung parang TV console. Ito medyo maluwag-luwag pa. Tapos dito, ang design lang sana is may header lang siya, tapos may pin light. Tapos kakaroon na ng ang gusto niya magkakaroon na ng parang shelves. Sabi ko kay client, punta siya rito para makita niya yung actual na laki nito. So 180 lang to. Ito naman 230. Kung may sopa, medyo kahit pa paano may open space pa ng maliit. Ito lang yung medyo liliit. Kasi parang gusto niya rito may drawer, tapos parang may computer desk pa. Yan. So ayun lang. Sinama na natin sa video para makita rin ni client owner. Tara.
Wala. Isang babagsak to. Wala. Saan mo? Saan si Martillo ko? At diyan mo kasi nilalagay mo kasi dito. Ano? Kaya naman yan. Nakakita ko na ito. Taas mo. Ano yan? Aray. Ano? Puta ko na yan. Ano ba yan? Pangit na to. Nakakain ng tangay ng pako na yan. Madilim. Matigas. Sabi sila nakakain ng tangay yung pako na yan. Huwag na sa kanto. Mahaba rito. Mahaba. Dito, pagod mo rito. Parang mahaba. Kahit mga dito siguro. Parang. Tapos mo kami na yung dito. Vamos lá, vamos. Opa. Oh. Aray. Kami siya. Tangay ni. Oo, gano'n. Ano bibili ka niya? Mayroon? Diba ito mo? Okay, magbibigay na tayo ng update. So ito yung update natin dito sa Phase 4, dito sa ating port project. Ayan. Bali sila mami tsaka sila sir, nagpagawa po sila sa amin ng dalawang bed frame, dalawang 48 by 75 inches.
Yan yung isa, sadyang mababa para to dun sa may loop bed sa ilalim. Ang height nito nasa 8 inches. Yung header na ginawa namin 40 cm. Tapos yung ano naman po niya, yung mattress niya nasa 4 inches. So may lilitaw pa rin. Yan na. Bali ito, lalong titibay ito kapag nalagyan na po ng ano, ng papag niya. Bali yung ilalagay namin dito yung 3/4 na plywood. Ito yung design ng headboard. Yan na. Ganyan lang kasimple. Na-assemble na rin dito yung sa window grills. Yan, tinatapos na lang. Tapos yung mga pagmamasilya pa rito. Kanina nakita nyo sa video, minamasilyahan pa po nila ito, magkabilang mga dingding rito. Yan. Para hindi makita masyado yung mga nakaumbok pa. Dito naman yung ginawang sukat ng bed frame, bali 48 by 75 inches din yon. Pero medyo mataas-taas na po yung ano niya, yung height niya nasa mga 8 inches. Tapos yung ano niya po, yung mattress niya 6 inches, kaya medyo tataasan pa namin yung headboard. Eh, saktong-sakto yun dito. Ayun, nakaplano lang talaga dito yun. Mga ginamit po namin pintura sa cove ceiling at saka dito sa mga pader. Tool white na po lahat yan. Ayan, lahat tool white. Okay na yung isang bed frame. Bali yung ano nito, preparasyon na lang. Masilyahan, tapos epoxy primer. Din yung kulay ng pintura, chocolate brown. Tapos lalagyan na lang po ng rubber footing dito yun, para hindi makagasgas sa tiles. Dito naman sa unang project natin na atina sa phase 6, yung pagpa-plaster ng ating mga poste. Ayan na. May plastering na rin dito. At sinisimulan na rin po dito sa may bandang corner area. Yan yung kurbada. Tapos dito yung ceiling framing. Ayan yung ceiling framing natin para sa PVC panel. Pero syempre mga ano muna, mga preparasyon para sa wirings, sa ilaw. Tsaka yung para sa exhaust pan na rin. Ayan, exhaust. Meron tayo ritong abang, isa sa ratio, at saka yung abang natin para sa exhaust pan na pang ceiling. Kuha mo na naman, ilang Yan na. yan. Kuha ka ng center, 85. Layout para sa tiles. Yung flooring ng ano, tiles, yan, yan. Yung pinaka-flooring. Kuha ka ng 85. Dali mo sa taas. Bali ayan mga karoos, ito lamang po yung naganap ngayong araw po ng Martes. Tapos formworks naman po doon sa kabilang side ng isang Athena project natin, yung pangalawa. Bukas check natin kung makapagpa-schedule tayo na ng buhos na doon. Ayan o, kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Ayan, God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna. Kuha ka ng ano dyan, Lord. Ilan yan, Lord? 130. 130. Ayun. Sakto, madidivide pa yung ref dito at saka yung washing machine. 60. Yun nga lang, malilipat po itong water line at saka yung abang ng drainage dito banda. Yan na lang yun na pag-usapan namin ni client owner.